Good morning mga tol. Araw ng no, Friday. At pupunta tayo ng LTO ba? Kung doon tayo dadaan sa kabila, babalik tayo ba? Ano ba? Oo, babalik tayo. So samahan nyo at pupunta tayo ng LTO mga tol. At magpaparehistro tayo. At kasi anong petsa na ngayon is 23. So June nung natin, expired na ang ating rehistro. So ngayon pa lang ay busy tayo mga next week. So baka hindi natin masikaso, kaya ngayon ay asikasuhin natin para wala na tayong magiging problema, no? Okay, wait lang. Mahirap ngayon at mahigpit, lalo na ngayon at mayroon silang inanong batas na yung dapat is nasa pangalan mo ang kung ikaw nagmamaneho o ano. Hindi ko maintindihan din eh. So mag-i-inquire tayo doon sa LTO kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng batas na yun. Kasi implement sila din kasi nanguhuli at kasama sila sa nagpatupad doon. Pinirmahan ni President Marcos, no? Tanong natin kung kasama ba yung brand new na nabili o yung second hand lang na dapat is 20 days na mailipat agad sa pangalan mo. So yun ang unahin natin. Yun ay tatanong din natin, no? Isa rin yun sa ating pakay din. Kaya nagpaparehistro tayo ngayon. Sana kakunti lang tao. Friday ngayon. After na rehistro ay magpapa-change oil tayo at lilinis ang panggilid, no? Buti naman at pinagbigyan tayo. So isa na namang yun, issue. At marami naman nag-comment dun sa bagong batas na yun. Lalo na yung nakabili ng ng motor at hanggang ngayon hindi pa nakilipat sa pangalan nila. So medyo risky mga tol. Yan, kasi dito nagpaparada yung mga jeep no? Sorry po. Pinausukan tayo. Sabay pa Panginoon. Balik siya, pinausukan siya. Ang baliko nyo. Kaya ito, sa baliko nito, jeep na to. Ayan grabe naman yung usok mo. Iyahay! So diretso tayo, di ba? Siya ay didikude. So nasa salitra na tayo. Yung ngayon nga, back to topic tayo. Yung ibang nakabili ng motor na hanggang ngayon hindi pa naililipat sa kanilang pangalan. So ano kaya magiging epekto nun, no? So kailangan makapag ka doon, consult sa abogado, gawa ng sa batas na yan kung anong gagawin. Malamang gagastos ka talaga sa attorney, no? Wala na yung first owner, second owner, di ba? At hindi na transfer sa pangalan mo. Yun ang masakit. So kaya magtatanong-tanong tayo sa LTO nito. Kahit doon sa insurance o sa mga staff nila, doon na lang tayo mag-almusal, pag wala pang pila, time na tayo bago tayo pumila doon, di ba? Dito tayo kasi sa unahan nito eh. Hindi natin alam kung anong penalty nun mga tol, yung pag nangyaring ganun o talagang impound, ganun ba? Kaya magtatanong tayo. Pero meron na naman yung nasa Google, yung siguro niyan, ano yung ang gagawin mo. Agay ko. Kasi pag doon tayo dumaan, ang layo na ikot natin, ito lang tayo, yan lang yun eh. Ito ba? Kabila pa. Kabila pa nga. Ayun, dito. Yan, nandito tayo. So ayan. Uy, walang tao. Konti lang. So let's go. Tayo ko kanina number. So marami motor ayan So nandito na tayo mga tol sa entrance. Kuha muna tayo ng ating insurance, no? So hanggang dito na lang muna ang ating video mga tol. Kasi bawal ata ako muna ng mga video. License, yung luma natin, registro. Alright, so nandito yung alam ko nandito yung sa sa likod. Ito, pass. So ito yun. So dala na natin. So kaya ito na, lisensya kasi kailangan to. So nandito naman natin video. Update tayo mamaya mga tol. Let's say peace out bro. Sa ignition system tapos na number 18 tayo. Huwag natin yung motor. Galing natin. Ayan. So alam ko babalik pa tayo ulit dito eh. After. So dito tayo sa emission na. Ginawa natin yung motor. Alright.
Uy, uy. Sa resibo. So ayan na, sinakyan na ating driver. Ready for test na mga tol. Ayan. So ilaw, check yung ilaw. Ayan, sinasalang si NMAX Emmanuel natin mga tol. Yung pudpud ang gulong. So saan kayang next nito? So kakonti yung ano ngayon dito nag test Friday. So wait lang natin yung ating resulta. Sana pumasa. So magiging bago na tong ano natin. May babayaran pa ba? Hindi ko alam kung meron pa eh. Ayan, sinusukat yung decibel. Ay yung usok. Ito yung isa. So ito kay Daska to, yung ano na to, ignition test na to. Ito rin din yung gagawin natin sa ng project, no. Ito yun eh. Ganito yun eh. Oh. Yun oh, yung may underground siya, tapos yung dalawang ano. Ganito rin yun, kaso lang hindi po nagkasundo sa budget. So bumagsak ka, babayad ka ulit dito ng 560, parang gano'n, no. So sana pumasa tayo. Ayun, at tapos na. Okay sir, doon na lang po. So yun, antayin natin result. Wow, at sana pumasa. Tapos saan ang sunod na step nito? Doon tayo ulit sa insurance.
So mga tol, mayroon ng advice sa dito kay LTO na bawal na daw ang maging sasabay ang tingnan yung natin 82 decibel ng exhaust natin mga tol. Ang baba niyan, tapos sabihin ng uhulihin nila yung ating pipe. Yan na test pass tayo dyan mga tol. So mamaya natin discuss, punta mo tayo sa kabilang lane. Insurance. Yan na, may comment lang si ayan, insurance. Tayo magtanggal ng helmet, no? So po muna tayo. Okay na to? Ha? Window 1. Window 1. Mayroon pa 300 to. Yun lang. Ubad naman tayo ng helmet, no? Para at nakalagay na camera na. Tala tayo ng window 1. So welcome back mga tol. Ito na, naayos na.
Okay na, tapos na yung ating rehistro. So ito na yung copy natin. Ito yung dati itong test. Ito. So iba na ngayon, no? Iba na yung dati. Iba yung dating ano. So ito siya. Yan, tingnan mo, 82 decibels yung sound level natin. So pass lahat yun mga tol. Pero pang hindi ano to, handlebar washer, wiper washer, bakit nito? Okay. So mayroon pa sa kinoment yung ano, taga humingi tayo ng makapil dito para in case sa mga sa laulang enforcer na laging insurance natin. So lagyan natin dito lahat CR. Yan. Alright, let's go na. Sa laulang mga enforcer yan, ang ginawa ko din pag initan yung mga motor. So may papakita tayo 82 decibels mga tol. So bali mga tol, ang ginastos natin ay una sa insurance 550. Then tapos sa insurance, after ng insurance ay punta tayo ng kaya ayos na natin motor natin Rico. After ng insurance, punta tayo ng emission test dito sa isang unang-una pa lang step. Punta ka doon sa nag-i-encode. Kunin yung luma mo, i-check niya. Dapat naka-xerox na yung CR mo tsaka yung OR. Tapos pag na-check niya, punta ka sa window step 2. Di may magbe-verify din. After ng verify, back ka ng insurance, bayaran. After ng bayaran ng insurance, doon ka naman sa emission counter. So ang binayaran natin sa insurance 550, emission is 560. And then sa after ng emission, babalik ka ulit ng insurance. Ano yung papel mo, i-attach niya yung galing sa emission, and then balik ka sa counter para makuha mo na yung sa yung OR na rehistro mo na ang iyong motor. So yun mga tol. So bali ang gastos natin is 550, 560 and 328. So nasa kulang 1.5 no. So yun. At hindi na tayo problema na kung ma-checkpoint tayo, naka-register na ng bagong ating motor. Ayan. So ayun ang ating lakad ay okay naman at na-register natin ng bago no. So tayo pauwi na mga tol. So yun lang mga tol ang ang ating naging gastos. Agoy, kalipayan. At isa pa pala paalala, sabi ng taga emission test, bawal na pala yung headlight mo na nakasabay doon sa auxiliary light mo, nagbi-blink. Bawal na pala yung pinapatanggal sa akin. At baka daw masita ng LTO. Pag tinest daw na ganon, bawal kasi parang masisilaw yung alright, oy, lalakad siya yun ang sabi niya mga tol. So ganda ng ni ma'am set up din sana all 150 plus sa palagay mo 1.5 mga tol, wala pa namang 1.5 pero yun na yun, 150 1.5 parang ganon. Sasalitra na tayo. Yun nga, bawal na daw yun, ganon so tanggalin natin pag halimbawa may time tayo para hindi tayo masita. Aray ko, hindi na tayo kumain diretso na tayo dito sa bahay na tayo kumain. So yun mga tol, at hanggang dito na lang siguro ang ating video. At yun, at sana nakatulong din doon dito sa mga bagong magre-rehistro ng kanilang mga motor na gano'n. At yun ang price ng ating nagastos sa ngayon. So ayun ang gusto ko lang talaga mapakita sa yung decibel test ng ng LTO doon sa ating muffler. So hanggang dito na ating video. See you in my next video mga tol. Lagi na daan, ride safe, peace out, God bless you all, babu. Shout out sa mga taga Geng-Geng Cavite chapter, Vice at Guy Gob at Vice, Michael Blas at Bombero Malit. Shout out sa Pioneer at sa mga 12 founding members. Okay, let's go na, pauwi tayo. Change oil naman tayo mamaya. So para kondisyon ang ating motor.